Hello guys! Welcome back! It's me again, Ayome Yoshiko Onegaishimasu. Guys, yung video na to gusto ko lang i-share ang step by step kung paano ang procedure sa pagpapakasal ng isang Pilipino at isang Japanese sa Pilipinas. Madali lamang din ang pagpapakasal sa isang Japanese sa Pinas at meron lamang 4 na step na makasigurado kayo na ang papakasalan niyong Japanese ay walang sabit at walang magiging problema hanggang sa makapunta kayo ng Japan upang makasama niyo mamuhay ang inyong asawa. Ang first step na una niyong gawin ay pagkuha ng LCCM. So, dalawa kayong mag-apply nito. Sa Japanese Embassy sa Pilipinas niyo pwedeng kunin ang LCCM o mag-apply kayong dalawa Ito yung document na kailangan ng fiancé mong Japanese, so kailangan niya ng kisokitohon. Kung yung Japanese mo ay may history ng divorce, so kailangan din niya mag-submit ng joshikotohon. Pangalawa is yung passport. Kailangan niya dalhin ang kanyang original passport at saka maghanda na rin kayo ng isang copy ng passport niya. Kung siya ay 20 years old below, kailangan niya ng written consent to marry from the parent legal guardian of the applicant. So yung mga 18 to 16 years old hindi pa pwedeng ikasal Ito yung requirements para dun sa fiancé mong Japanese. Application form ng LCCM na kukuha yan dun sa Philippine Embassy. Tapos kisukitohon, tapos passport niyang original at saka isang copy, at saka 3 passport size photo. Ito naman yung requirements para dun sa Filipino applicant ng LCCM requirements. Kailangan mo ng PSE birth certificate, kailangan siyang naka-apostel Tingnan niyo yung nasa picture. Validity niya is 6 months. Tingnan niyo yung expiration ng inyong birth certificate. Ayan sa sample. Bawas lang kayo ng 3 dun sa dulo. Pangalawa is yung sinomar nyo. Kailangan same yung details dun sa birth certificate nyo at saka yung details dito sa sinomar nyo. Pa-make sure para walang magiging problema. Tapos kailangan din naka-apostil. Kasi dito sa Japan okay lang na walang apostil Pero sa Pilipinas kasi kailangan daw may apostil. Pangatlo is yung valid passport is original at saka isang copy na din. Paalala lang, 18 pababa hindi pa daw pwede ikasal pero pwede kayong mag-inquiry sa Philippine Embassy Ito naman ang requirements para dun sa may asawa dati pero na-annulled na yung kasal nila, so ito yung kailangan nyo. Ito naman yung requirements para dun sa kung namatay na ang iyong asawa, yan, kailangan mo mag-submit ng death certificate. Panghuli is yung application form ng LCCM. Nakukuha yan dun sa Philippine Embassy, tapos itong 3 passport size photo, ayan. Ayun lang guys yung mga kailangan yung requirements para kayo ay makapag-apply ng Certificate of Legal Capacity to Contract of Marriage. So, processing time niya mga 1 week daw yan bago mabigay sa inyo. Depende na rin Lahat ng mga documents niyo kailangan niyong ipa-copy bago kayo pumunta sa Philippine Embassy. Kung meron na kayong LCCM, so ang next step na gagawin nyo ay kukuha kayo ng marriage license. Reminders lang para walang magiging problema sa pagkasunod-sunod ng mga date ng event. Sa pagpapakasal nyo, huwag kayong kukuha ng marriage license na wala pa sa kamay ninyo ang LCCM. Pagkatapos, pupunta kayo sa City Hall para mag-apply ng marriage license. Ito naman yung kailangan yung requirements. So, kailangan nyo ng number 1 is birth certificate. Kung hindi naman ay baptismal. Number 2 is yung LCCM mo. Dadalhin nyo yan doon. Subalit guys, baka meron pa silang nadagdag o additional requirements. So, maganda talaga mag-direct kayo magtanong sa munisipyo nyo
Processing time niya guys is mga 10 days daw, pero sa tingin ko mga 2 weeks yan kasi alam naman natin sa Pilipinas, delay palaging delay, di ba? Pag nakuha nyo na ang inyong marriage license, make sure na gamitin agad ito o kailangang magpakasal agad kayo dahil ang expiration date niya ay 120 days lang. Tapos pwede na kayong magpakasal kahit saan sa Pilipinas, pero mas maganda kung magpakasal kayo, dapat gawin nyo sa lugar na sakop din kung saan kayo kumuha ng email para hindi na kayo mahirapan pang maipa-registered ang inyong marriage sa lokal na civil registrar. Pag nakasal na kayo tapos meron na kayong marriage certificate, ang next nyong gagawin ay mag-report na kayo sa Japanese Philippine Embassy. Pagkatapos ng kasal nyo, ito na yung final step na gagawin nyo. Mag-report ng inyong marriage sa Japanese Embassy dyan sa Pilipinas. Pwede din po na kung gusto ng asawa nyong Japanese na dito sa Japan niya i-report ang inyong kasal, pwede din niyang gawin yan dito sa Japan at pwede din gawin dyan sa Pilipinas. Nasa option nyo na yan kung saan nyo gusto na. Ito yung requirements para kayo ay makapag-report ng inyong married. Kailangan nyo ng family registered o kisokitohon. So, dapat nandyan na yung name nyo. Pangalawa is yung birth certificate. So, kailangan siyang naka-translate sa Japanese. Pangatlo is yung marriage certificate at dapat din siyang naka-Japanese translation. Ang apat is photocopy ng Certificate of Legal Capacity to Contract of Marriage, isang copy. Panglima is photocopy of the marriage license at saka marriage license application form, isang copy. Panghuli is yung passport valid ID, yung taong magsasubmit ng marriage report. Paalala lang, lahat ng mga document nyong nakatranslate, mga document nyong original, kailangan nyong isubmit niyan lahat. So, processing time niya guys, 2 months daw bago lumabas yung report of marriage nyo. So, ganun siya katagal. Ganun siya katagal pag sa Pilipinas Pero pagka dito ka naman sa Japan kinasal, 1 week lang nandyan na yung report of marriage nyo. Sa Pilipinas kasi, alam nyo naman dyan, palaging delay, matagal, di ba? Pagkatapos guys, meron na kayong report of marriage, yung asawa nyong Japanese, kukuha siya ng certificate of eligibility dito sa Japan para makapunta ka dito sa Japan. Sa pagkuha naman ng certificate of eligibility para ka makapunta dito sa Japan, ang processing time is 1 to 3 months. Tapos pagdating nyo dito, mag-a-apply kayo ng change of status of residence, spouse visa naman ang kukuhanin nyo. So may mga video din ako dyan na pwede nyo mapanood. May mga tips ako dyan kung paano maging successful ang pagkuha mo ng spouse visa kasi hindi talaga siya ganun kadali. Kasi sa immigration dito, mahirap talaga kumuha ng spouse visa, mahigpit sila May video din ako dyan kung anong requirements sa pagkuha ng spouse visa. Pwede nyo mapanood yun at saka paano maging successful ang pagkuha nyo ng visa dito at hindi kayo ma-deny. Dapat na mapapanood nyo yun para iwas na rin at saka yung mga questionnaire form. Ayun lang guys, thank you for your watching. Please don't forget to like and subscribe. Onegaishimasu. At guys, kung may mga tanong kayo, mag-comment down lang kayo dyan sa baba. Susubukan ko talaga yung sagutin or i-like yung page ko. Mag-message lang kayo doon at talagang susubukan ko talaga yung sagutin Thank you so much. It's so many kids kita. Mag-iingat kayo palagi kasi hindi pa tayo tapos sa laban natin sa corona. Kaya pahamak talaga tong corona virus na to Ang daming napiperwisyo Kaya ingat kayo palagi Johnny mo to bye bye.